Tayo mga online seller guys, hindi lang ang product or shops natin na kailangan natin improve. Dapat alam din natin kung nasa ang industriya ba belong yung mga produkto natin. Pag Lalo may na't sale, Berman. pupunta ulit. Pag may buy one, take one. Sige, go muna. Mm-mm. Diba kahit wala ka ng pera? Yung pagpa-price ng product is sobrang laki ng factor sa mga seller. May commission po ba si big seller sa shop at ilang percent po yun? Hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay laging tama yung customer. Yes. Pero dapat lagi mong sasabihin sa kanila, customer is always priority. Kailangan mo lang i-fulfill yung mga needs and wants nila. Mm-mm. So, here's the hacks to be a top seller. First is, you need to research market and competitor. Tayo mga online seller, dapat alam natin kung ano ba yung minamarket natin. Minamarket natin dito sa mga platform sa online shops. As an e-commerce, di ba dapat alam natin kung ano yung mga minamarket natin. So, be wise on researching about your products. Kailangan din natin malaman kung sino ba yung mga target natin. Yes, yung mga target clients natin. Siyempre, kasama na rin dun yung pagpa-pricing natin sa product. Kailangan mas attractive siya sa mga customer. For example, sa mga market, di ba, may mga point something, 48.50. Siyempre, iisipin ni client, ay, ang mura lang kasi may sukli pa ako. Ganun dapat ang thinking natin kapag nagpa-pricing tayo sa product. At saka guys, dapat alam din natin kung nasa ang industriya ba belong yung mga produkto natin. Kumbaga, hindi lang tayo basta-basta na, sige, ito, maisipan ko, ibenta ko to. Hindi. Dapat meron tayong specific na tina-target kung ano yung mga gusto natin na ibenta. You need to optimize the product list. Sa ibang shops, guys, di ba, marami ng products na sinisell or binibenta. Yung iba may foods, merong beauty products, di ba? Yes, mga damit, sapatos. So, kailangan din natin maging organized sa product listing natin. Pag-upload ka mga photos, kailangan maganda siya para nakaka-attract sa mga customers. Yan, sa mga bagong pasok ulit, guys. Sa 36 viewers na hindi pa po nakakapag-scan, ito Scan po, tayo, guys, para makakuha tayo ng, malay nyo, meron pa tayong freebies or tokens na matatanggap mula kay Big Seller. yes. Pasok tayo dito sa QR code na to. Malay nyo, may gems dyan, di ba? Surprise! Mag-i-scan lang kayo at Oo mag-join. nga. Ayun, ang next natin is about product improvement. So, ano nga ba si product improvement? Paano mo ma-improve yung product mo? For me, I want to improve my product by researching about the benefits on adding some ingredients kung sa beauty product. Dapat hindi mo laging iisipin na enough na yung product na yun. Dapat lagi kang mag-iisip na mas better. So, next tip is actively manage your customer feedback. Paano ba kayo makimingle or makisalamuha sa mga customers nyo? Di ba meron nga sinasabi dito na customers is always right? Paano mo nasabing no? Hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay laging tama yung customer. Yes. Siyempre before, naging true din ako dati, no? May mga na-interact din ako ng mga customer and then lagi nila yung sinasabi na customer is always right. Pero dapat lagi mong sasabihin sa kanila, customer is always priority. Yes. Not always priority. Kailangan mo lang i-fulfill yung mga needs and wants nila. Normal na lang na meron tayong ma-encounter na mga rude customer. Yes, mga irate customer. Siyempre, may mga negative customer, yung mga ganun. As a seller, siyempre, dapat hindi ka papatol. You have to be professional. Para mas maganda yung feedback mo o yung shop mo. Kasi
Kasi syempre, usually kapag pag nagiging din ako, buyer din ako, tumitingin ako minsan sa mga mga feedback. Doon ako tumitingin kung maganda ba yung product, ganun. Tapos kung paano makipag-communicate yung seller. Kunwari may mga bad reviews, kung paano makipag-communicate si seller to customer. Yes. And dito naman guys, managing your customers' feedback as an online seller, syempre, actually dapat nating tratuhin silang bilang pamilya. Kumbaga, para sila na yung consistent buyers nyo, di ba? As time goes by, babalik at babalikan kayo niyan eh. Yes, parang dapat kailangan mong alagaan yung yung customer mo. Hindi na sila maghahanap ng ibang shop. Sa shop mo na lang sila ulit bibili kasi maganda yung experience nila sa shop mo. Kumbaga, tatatak kayo, hindi yung produkto lang eh. Mas nangunguna si Christine, ito talagang the best tong binibilhan kong to, Yes, di ba? Hindi lang siya kinikilala bilang dahil sa product na to, dito ako bumibili. Hindi eh. Kasi talagang magmamarka sila sa Leverage discounts, promotions, and campaigns at product launches. Ayan guys, dito sa mga leverage discounts, promotions, and campaigns at product launches. Ito guys, yung pakikipag-cooperate natin sa tatlong platform dito sa Philippines na meron tayo, which is the usual online shops or common shops na ginagamit natin, TikTok, Shopee, and Lazada. And also sa Facebook. Yun, 'di ba? 4. Meron tayo sa Facebook, Marketplace. Yes. Kumbaga, nakikipag-cooperate tayo sa mga pa-sales ng Shopee, ng Lazada, ng TikTok Shop, and then sa Marketplace, post din natin doon, di ba? Para mas mabilis makakuha ng benta. Anong date ngayon? 19? Tapos na pala yung 99. 99 promo. Next, meron ng payday sale. Yun, payday sale. Meron yun every 15 and 30 or 30, 31, yes. Kumbaga, nakikipag-cooperate tayo mga online sellers sa campaigns and then product launches. Kumbaga, para mas maging, mas ma-boost yung products natin. So, napaka-importante ng pag ng mga promotion. So, Yes. importante nun. Kasi Mga kahit discounts. hindi lang naman yun sa mga different online platforms eh. Kasi kahit yung mga ibang company gumagawa din ng mga ng mga promotion para takaw tingin sa mga buyer. Kumbaga, mas madaming seller talaga pag makarinig lang ng discount, Yes. ng sales. Sa mga mall nga, di ba? Oo, Pag lalo may na't sale, Berman. pupunta ulit. Pag may buy one, take one. Sige, go muna. Diba? Kahit wala ka ng pera. Kahit petsa di peligro. Yes po, effective yon. Lalo na makakita pa nga lang 50% off. Oy, half the price of the item, di ba? Yes. So, kumikinang ang mga mata natin dyan. Kahit 10% lang, basta may off. Diba? Keep updating inventory. Diba? Ang sipag ng mga manpower natin dito, no? Yun nga lang, di sila gumagalaw dyan. Charat. Kala mo lang hindi nila na-update yung inventory, pero na-update na nila early. Yes. When using Big Seller, guys, automatically updated yung inventory natin dyan. Lalo na sa mga, may mga warehouse na, sa mga malalaking warehouse. At lalo na pag madami kang platform na hinahawakan, tapos hindi mo na masyadong si Big Seller, tutulungan ka na ma-automatic ma-update yung mga inventory mo. Dito guys, kay Big Seller, sa mga hindi po nakakakilala pa kay Big Seller guys, it is an e-commerce platform. Ayan po ang aming tarp sa likod. Siya po is a platform which is connected to all platforms like Shopee or online shops, Shopee, TikTok Shop, and then Lazada. So, meron tayong free plan na accumulated
ang orders natin for 5 for free plan, di ba? Tapos, 3,000 orders. and then 3,000 orders per month. And then 5 na platform ang Mm-mm. pwede nyo may pasok. And then sa mga subscription plan naman, syempre, ayun na po yung, syempre, mas maraming warehouse, medyo madami ng inventory, madami ng mga products na kailangan i-manage. Ayun po, meron tayo dong monthly plan na kailangan i-subscribe. Yes, lalo na pag lumalaki na yung shop nyo, may mga 6, 10 na kayo, magsusubscription kayo sa ibang month. Yes. RMM online shop. Nga pala po, may commission po ba si Big Seller sa shop at ilang percent po yon? To be honest po, wala po. Wala pong commission. Wala pong commission. Kaya, Bali, ano lang po, magsusubscribe lang kayo kung malaki na po yung shop nyo. Mm-mm. Subscribe lang kayo. Yun na po Galing, yung sabi pinaka-bayad nyo per month. Kasi si Big Seller, sobrang dami niyang mga features na makakatulong sa mga online seller. kaya sa mga bagong online sellers, sa mga nagsisimula pa lang po sa pag-put up ng shops natin, sa mga business-minded owners na yan, pwede kayong magsimula dito para mas madali nyong ma-manage yung shops nyo. Ayun. To clarify lang po, ha? Wala pong commission na nakukuha si Big Seller. Yes. Sa inyong mga sa inyong mga platforms. Mm. So, ayan po. Next is actively manage your prices. Yun, yung tulad ng sinabi ko kanina. Yung pagpa-price ng product is sobrang laki ng factor sa mga seller. So, ikaw, anong ma-share? Ano ma-share mo? May question dito si Delsol. Kala ko naman through Big Seller, mapapalakas ang benta. To clarify lang po, Sir Delsol, ang Big Seller po is a platform who manage your shops, online shops. Hindi po siya ang nagbo-boost. Kumbaga, siya lang po ang nag-help to organize your online shop. Pero pwede ka niya rin matulungan Sa mag-boost Mm-mm. yung mga nyo sir, yung mga products nyo by using Big Seller. Pero syempre sir, kung gusto nyo pong lumakas yung benta nyo, you have to think the best strategy. And kaya po kami nandito ngayon para po makapag-share kami ng knowledge. Kumbaga, Gumagamit nito tulong si sir lang. ng user. Kailan pa kayo user ng Big Seller, sir? Anong plan po natin, Sir Delsol? Sa mga viewers po na 10 years ago, matagal na. Sa mga 101 viewers po natin, stay put lang po tayo dyan. Joke. Si Sir Joker ka pala, sir. So, may isa pa si Jomar. Sabi niya, late na rin daw siya 2 nakapasok. months ago. Okay. Ano daw, huge factor sa Pricing. pricing. Late din kasi ako nakapasok. Bakit po huge factor sa pricing? Late din kasi ako nakapasok. Di ba meron po, sa sales marketing po, di ba may tinatawag po tayo na capital? Di ba ang capital po natin is pinakakabuuan ng pinagmulan ng benta natin. Yung sa pricing po kasi, kasama siya sa pagmamarket ng product. Like, yung pricing strategy, kailangan mo mag-isip ng mas takaw sa tingin ng mga seller. Like, for example po, si competitor mo, sakto 100 lang yung pricing niya. Ikaw dapat iisip ka na may iisip ng buyer na mas mura yung sayo. Like, for example, 100 kay competitor, tapos sa'yo gagawin mo lang 98.50.
Konti lang naman yung difference, di ba? Pero may isip ni buyer na mas mura sa'yo. Kaya sa'yo ako bibili kasi may sukli pa ako eh. Like that. And then, yung iba, meron ding mga pasabog, like, merong freebies na nakukuha. Yes, Di ba? mga free gift. Kapag bumili ka ng dalawang product, meron kang free gift na isa. Si Sir Del, 99.95. Pwede yan, sir! May sukli kang 5 cents. Very brainy. Charot. Sa akin, may free kiss. Oh, so ano? So, next tip on how to be a top seller. Yun, hi sa 106 viewers. Keep on sharing. Market on multi-channels. Yan. 'Di ba sabi nga natin, keep on sharing, guys. Kung mag-i-stick ka lang sa isa, paano na yung iba? 'Di ba? So, as long as na madami kang platform, syempre, automatically madaming sales yan. Yes. Hindi ka pwedeng kay kay Shopee lang. Sa panahon ngayon, naghahanap na maraming choice yung mga buyer. Like, for example, mas mura kay ganito. Mas mura sa nakita ko sa Facebook Marketplace. Ganun. Dapat lahat ng marketplaces, lalagyan nyo ng different product nyo. Yes. Para may mga choices. Kunwari, hindi naman marunong mag-install si ganito ng ng apps. May choice siya kung saan siya pupunta. Kumbaga dito, multi-channel marketing. We have social media, physical location, website, paid search, direct mail, email, TV, and then meron din tayo sa mga, like for example, sa Instagram din, di ba? Yes. Meron din, kumbaga normal na lang din ang mag-sell sa social media. At saka syempre, hindi lang pwedeng puro lang sa mga online. Dapat may physical location ka din. Yes. Kasi sometimes yung iba ayaw umorder lagi sa online. Gusto yung natatry nila yung product, pinakikita nila. Yung para proven and tested, like that. Lalo na kung clothing yung ano nyo. Yes. Diba? Yung iba sigurista, like, kailangan nilang i-fit to make it sure na accurate yung sizes. Kasi minsan, mahirap magbalik, no? Kapag sa online. Ang hassle kay, hindi lang, pati rin kay rider, diba? Yes. Next tip is sell trendy products. Yan, yung para sa mga nagsasabi ng mga humihina yung mga nila, benta nila. Come to think of it, guys, ano ba ang trend ngayon? Diba? Lalo na ngayon, like for example, Burmans. Ano ba ang mabenta ngayon? Christmas tree. Mga damit. Kasi syempre magpapasko na kailangan nakapamporma ka, di ba? Mag-isip kayo ng mga pangregalo, di ba? Yes, Gamit na gamit ang wallet. Yes, mga sapatos. Sapatos. Toys. Yes, mga pangregalo sa mga kids. Pero yung iba, pera, di ba? Kasi lang pera. Diba? Payong, yes. Lalo na ngayon, tag-ulan. Yes, payong po. At saka kapote. Kapote, sa mga may motor. Madami ang mga gumagamit ng motor ngayon. Ano pa ba yung mga trendy products natin ngayon? Pero yung mga trendy products, kailangan i-depend nyo po siya sa month. Like ngayon, mga Burr months. And then, syempre sa January, hindi naman mabibenta mo pa sa ulit, di ba? Ano pa ba? Shorts? Yes, mostly mga and also yung mga food. Mabenta din siya. Food. Chocolates. Actually, hindi lang naman ngayon. Everyday naman siya malakas yung clothes. And also sa mga girls, syempre. Sa mga girls, cosmetics, Yes. gamit na gamit. And then, lipstick, ano pa ba? Makeup. Mga makeups, sa mga kike girlies natin na gaya Sa namin. mga mother, mga Yes. home appliances. Mm-mm. Siyempre, yung mga iba tinatamad na pumunta ng mall. Yun, Bibili bags. na lang sa online. Mm-mm. And also, mga phones, no? Phones,
iPhones yun. Lalo na pag iPhone. mga sale. Syempre, mas mura sa online kesa sa mga mall. Pabango, kaso mahigpit. Naka-encounter kayo, pabango. Bakit po mahigpit sa pabango? Hindi naman porkit mura, hindi na quality. Syempre, maghahanap din po tayo ng quality ng product pag kahit sa online. Yes. Lalo na kapag may brand. Ito guys, sinample ko lang po ang Lazada on following terms and conditions. Not just in Lazada, but all platform. Kailangan natin maging okay sa terms and conditions. Continuously improve. Tayo mga online seller guys, hindi lang ang product or shops natin ang kailangan natin improve. And also ourselves to improve ourselves para align tayo sa lahat, di ba? Yes, and also, kailangan din natin take care ng katawan. Syempre, kung paano tayo mag-work kung hindi okay ang ating mga health. Yes. So, yun lamang po. Thank you for having with us. So, 118 viewers natin. Yes, hello po. Hello and good evening almost. Not yet. Not yet ba? Not yet. Okay.